we worship you, Jesus. We glorify your name, O God. Patuloy po natin na awitan ang dakilang Panginoon ng mga papuring awitin sa mga oras na ito. Pipit po natin ang ating mga mata. Itaas natin ang ating mga kamay bilang tanda ng paggalang sa kanyang dakilang pangalan. Hallelujah, Lord Jesus. Lord, hatiin ka, O Diyos. Dakilain ang pangalan mo, Panginoon. Tunay na nagagalak ang aming mga puso na muli sa mga oras na ito, ikaw ay aming awitan. Ikaw ay aming bigyan ng papuri at pasasalamat. Hallelujah! Tunay kang dakila, tunay kang tapat, at ang pag-ibig mo ay kailanman hindi nagpamaliw. Hallelujah, Jesus! Hallelujah! Hallelujah! Yes, Jesus! Yes, Lord! Between us, how high the mountain, high the mountain, I could not climb, I could not climb. the desperation, I cried to heaven, spoke your name.
me Hindi now. ako ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. In every day, I grow to love you more. Come, Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. Every day I grow to love you more. I'm waiting for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see your face to face. I worship you. Amen, amen. Spirit in truth. Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. In every day, I grow to love you more. Reaching for your heart, you hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. Hallelujah. I worship you. Yes, Jesus. Yes, God. Amen. In the Spirit in Sabihin natin sa ating Panginoon, siya ay mabuti sa lahat ng oras. Hallelujah. Yes, Jesus, salamat sa kabutihan mo, Panginoon. Sa bawat araw, I love you, God. Ika'y laging mapagmahal. Ay mapalamat ka. Laging kay buti-buti mo, Panginoon. Sa lahat ng oras,
yung sino? Nilamig na Sino si ako. Charity? Nasa rin. So, sige po, abandon po tayo sa unahan para may makaupo pa mga wala pang maupuan ay nang makaupo na po, abandon na po. Pastora Rizal. Yung kay Sister Charity po kasi baka daw po mabasa doon. Eh, baka daw po umulan. Pakidala po dito sa unahan po. Pwede pong pakitungtong na po doon, baka po meron pa sa labas. Para po madali po tayo, po. Nakikiraan po muna, po. Yan. Sige po, pa-adjust na po sa unahan para po yung mga nasa likod ay makakaupo po, po. Marami pa pong upuan po dito po sa likod, sa unahan. Kung mangyari po ay mag-adjust na po tayo para po tayo po ay mabilis po, po. Sige po, meron pa po dito 1, 2, 3. Yan. Para po lahat ng upuan ay malalawnan po. Hintayin po natin na matapos yung pag-arrange ng kwarto kasi sayang naman yung salita ng Panginoon. Brother Morris, meron pa pong upuan dito? Brother Joriel. Dito sa una, may upuan pa. Alam, ang dami nating regalo dito sa unahan. Ba't ayaw nyo sa unahan? Walang regalo dito sa Mas mabilis na abutan ng nasa unahan. Hindi na, sige na po. Nasa kita daw. Po? Dalawa po. Sige po, yan. Yan, so purihin po ang ating Panginoong Diyos na buhay sa umagang ito. Muli ay pinabati ko po kayo ng isang mapagpalang umaga mula sa ating Panginoon. Amen! So ngayon naman po ay daramo tayo sa isa sa pinakamahalaga. Hindi ko po sinasabi na yung iba nating gawain na hindi mahalaga. Ngunit ito yung isa sa pinakamahalaga na gawain na kailangan nating gampanan sa ating Panginoon. At hinihiling po ang bawat isa na buksan ang kanilang mga pandinig at ituon ang kanilang mga isipan upang nang sa ganon ay malayang makadaloy or malayang makapasok sa kaibuturan ng ating mga puso yung mensahe ng Panginoon sa umagang ito. Kasi sayang naman po kung hindi natin makapapakinggan. At yun nga po, sana ay please paki-turn off ng ating mga phone kung hindi naman po ginagamit at hindi naman kailangan upang nang sa ganon ay maigalang din naman natin ang pagkakarinig, ang pagdinig ng salita ng ating Panginoon. At for the meantime, ay huwag na po muna tayo magkantuhan. Huwag na po muna tayo magbulungan sa ating mga katabi. Amen! Sa ganon, yung salita ng Panginoon ay puro na ma-receive ng bawat isa sa atin. Yes! At naniniwala ako na ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. At ito ay may gagawin sa buhay ng bawat isa sa atin. So ngayon po ay inaanayahan
sa unahan si Pastor Gladys Sipilio upang magdala at maghatid ng mensahe ng ating Panginoon. Palakpakan po natin ang Diyos sa kanyang buhay. Yan. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Amen! So ayan, masaya po ba tayo? Amen, ano po, dahil tayo ay maraming regalo, ano po. Ang dami regalo na katabi ko. Kanino kaya ito? So ayan po, tayo po ay magpatuloy na sa mensahe ng Diyos sa atin ngayong umaga. So napakaganda po ng mensahe ng Diyos sa atin ngayong umaga kasi it's all about Jesus. Ano po, hindi sa gift o sa mga regalo, kundi it's all about Jesus. Yes! At ang tema nga po ito ay pinamagatahan na above all names o higit sa lahat ng pangalan. Matatagpuan po ito sa aklat ng Filipos 2:9-11. Kaya siya naman ay itinaas ng Diyos at siya ay binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan, upang sa pangalan ni Jesus ay lumuhod ang bawat tuhod sa langit at sa lupa at sa ilalim ng lupa. At ipinahayag ng bawat dila na si Jesucristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. So tayo po ay sumandaling tumayo at hingin natin ang presensya ng ating Panginoon ngayong umaga sa mensahe niya sa atin na nais niya na patuloy na maranasan natin. Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah, God. We worship you, O God. Hallelujah. Amen. Pinapupurihan ka namin, pinasasalamatan, dinadakila ang iyong natatanging pangalan, O Diyos. Sa lahat ng pangalan, ang pangalan mo, Panginoon, ang patuloy na umaalingaw-ngaw at nag-uumapaw sa aming mga puso, O Diyos. Hallelujah. Tunay nga, Panginoon, na walang sino man, Panginoon, ang makahihigit sa iyong pangalan, kundi tanging ikaw lamang, aming Panginoong Jesucristo, na nais namin sambahin at itaas sa aming mga buhay, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa panibagong araw, Panginoon, isang magandang araw na ibinigay mo sa amin. Bagaman maulan, O Diyos, ngunit hindi ito hadlang para marinig namin ang mensahe mo, Panginoon. Ang mensahe tungkol sa aming Panginoong Jesucristo na siyang nagligtas, siyang namatay sa krus upang kami ay magkaroon lamang ng kaligtasan, O God. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat. Tunay na napakabuti mo sa bawat kaluluwa na naririto. Muli, Panginoon, buksan mo ang aming mga puso, ang aming mga isipan, Panginoon, at papasukin ang mensahe, ang salita mo, Panginoon, at ito ay matanim, Panginoon, sa kaibuturan ng aming mga puso. Matanim at hindi lamang, Panginoon, ganito, kundi gawa din namin, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa iyo, pinakamataas na papuri at pasasalamat ngayong umaga. Salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Hallelujah. Above all names, higit sa lahat ng pangalan. Hallelujah. So lahat tayo ay may pangalan. Ano po? Lahat tayo may pangalan. Amen. Ano po? Ang tanong dito, sino nagbigay ng pangalan natin? Anong ibig sabihin ng ating mga pangalan? At higit sa lahat, gusto mo ba ang iyong pangalan? Nagagandahan ka ba sa pangalan mo? Amen! Amen, ano po? Gandang-ganda dapat tayo sa ating mga pangalan. Ano po? Mahalaga ang pangalan. Ang bawat pangalan
ano po mahalaga sapagkat ito ang ating napagkakakilanlan. So mahirap tukuyin ano po ang isang bagay o ang isang tao kung wala siyang pangalan, ano po, lalo kapag kambal, tapos identical. So, hindi mo matutukoy kung sino si Juan at sino si Pedro kung wala talaga silang pangalan. So, dapat sila ay may pangalan. Oh. Gayon din sa mga alagad ni Jesus, ano po, kay Santiago. Dalawa sila, both sila ay may kaugnayan kay Jesus. So, hindi mo malalaman kung sino ba sila kung wala silang pangalan. Yung isa ay kapatid ni Juan at yung anak ni Alfeo, yung isang Santiago. At meron pa ang isa, si Juan. Si Juan the Baptist at si Juan the Beloved. Parehas din sila na may kaugnayan kay Jesus. At kung pagbabasihan natin na yung kaugnayan nila kay Jesus, hindi natin matutukoy kung sino talaga sila. Sapagkat hindi mo alam ang kanilang pagkakakilanlan. So mahalaga ang pangalan sa bawat isa. Ano po? Maging sa mga tao, sa mga bagay, sa hayop, mayroon din silang pangalan. At meron din silang mga kaibahan, baka, baboy. Marami silang pagkakaiba. Bagaman meron silang 4 na paa, pero maraming pagkakaiba. Hindi sila parehas. Ano po? At higit sa lahat, ano po, sa pamamagitan din ng pangalan ay nakilala natin kung sino ang Diyos na ating pinaglilingkuran. So mahalaga ang pangalan sapagkat dito ay nakilala natin kung sino ba yung Diyos na ating sinasamba. Amen! Pangalang natatangi sa lahat ng pangalan. Ano po? Pangalang ibinigay ng Ama upang patuloy na maitaas ang pangalan ng anak. Yes. Ano po? Amen. Amen. Sabi nga dito, pangalang sinasabi mo o pangalang pinaglilingkuran mo na hanggang kamatayan. Yun lagi yung sinasabi natin. Paglilingkuran ko ang Panginoon hanggang sa kamatayan. Ano po? So sabi sa John 10:17, dahil dito minamahal ako ng Ama, sapagkat ibinigay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli. So anak na nagbigay ng kanyang buhay, anak na nag-alay nito para sa sangkatauhan. At sa pamamagitan ng kanyang muling pagkabuhay, ay kinuha niyang muli yung kanyang buhay. Para tayo ay matubos lamang sa kasalanan. Ano po? So napakaganda. Ano po? So sino ba ito na tinutukoy natin? Ito lamang, hindi lamang, kundi ito yung nag-iisa na ating Panginoong Hesus Kristo. Amen. Ang kanyang pangalan na patuloy na umaalingaw sa mga taong naglilingkod sa kanya ng totoo. Ang Panginoong Hesus Kristo. So hinalanin natin kung sino ba ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Jesus, ano po? So, J stands for Jesus. So, sa Lucas 1:26-31, sabi po doon, dito nakasaad yung papahayagan ng kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo. Ano po? Sa pamamagitan, at ito ay sa pamamagitan ng isang anghel. At ito nga po ay si Anghel Gabriel. So, ito yung ginamit ng Diyos para ipahayag ang pangalan ng ang kapanganakan at ang pangalan ng ating nag-iisang Diyos na pinaglilingkuran. Ano po? Sabi niya doon kay Maria na isang berhen na ito po ay nakatakda na ikasal kay Jose. Pero sabi nung ni Anghel Gabriel, mag-alala ka, ikaw na pinagpala sapagkat ang Diyos ay sumasa iyo. Ang Panginoon ay sumasa iyo. So naguluhan dito si Maria. Dahil ano nga bang uri ng pagbati yung ibinigay sa kanya ni Anghel Gabriel. So sabi nung anghel ay huwag kang matakot sapagkat nakatagpo ka ng
Diyos. Ano po? Sabi dito, ikaw, sabi dito, at ngayon maglilihi ka sa iyong sinapupunan at magsisilang ka ng isang anak na lalaki at tatawagin mo siya sa pangalang Jesus. Palakpakan natin ang ating Panginoon. So tatawagin natin siya sa pangalang Jesus. Sa ating teksto, ano po? Sa ating teksto sabi dito, itinaas ng Diyos, sabi dito, itinaas ng Diyos ang kanyang pangalan at siya'y binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano po? Ito ang ibinigay niya para ano? Para siya ay ating sambahin, para siya ay ating mapapurihan, madakila ang Diyos sa ating mga buhay. Sabi dito, upang sa pangalan ni Jesus ang lumuhod, ay lumuhod ang bawat tuhod sa langit at sa lupa Amen. at sa ilalim ng lupa. Hanggang kamatayan, nag-iisa at nag-uumapaw ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. So palakpakan talaga natin ang Panginoon. Ano po? Sa Mateo 28 verse 18, si Jesus ay binigyan ng otoridad. Binigyan siya ng otoridad sa langit at sa lupa. At ito ay nanggaling mismo sa Diyos Ama. So napakabuti ng Diyos, ano po, sa bawat isa sa atin. Efeso 1:21, higit na mataas kaysa lahat ng pamunuan ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, kapamahalaan, kapangyarihan at paghahari at sa bawat pangalan na pinangalanan, hindi lamang sa panahong ito, kundi maging sa darating pang panahon, mag-uumapaw, maaalingaw ang pangalan ng nag-iisa nating Diyos na pinaglilingkuran, ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. So number 2, letter E, ano po sa Jesus? Everlasting God, everlasting Father, ano po? Walang hanggan. Walang hanggang Diyos, walang hanggang Ama. Sa Lucas 1:32, pagkatuloy natin, 32 to 33, sinabi ng anghel, siya'y magiging dakila at tatawagin anak ng kataas-taasan at ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. 33, siya'y maghahari sa sambahayan ni Jacob magpakailanman at hindi magwawakas ang kanyang kaharian. So sinabi ni Maria dito sa anghel, paano mangyayari? Paano mangyayari na siya ay magkakaanak, mabubuntis, ay wala naman siyang asawa, wala pa siyang nakikilalang lalaki. Ibig sabihin, hindi pa siya nakakasiting ng lalaki. So paano mangyayari na siya ay magbubuntis? At sumagot ang anghel sa kanya, bababa sa iyong spirito santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan, kaya't ang batang banal ay tatawagin anak ng Diyos. Ano po? Anak ng Diyos. Sinabi dito. So sabi sa Isaiah 9:6, for unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder. And his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Sa wikang Tagalog po, sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata At tatawag. at siya binigay ang isang anak na lalaki at ang pamamahala ay maatang sa kanyang balikat. Ano po? Maatang sa kanyang balikat at ang kanyang pangalan ay tatawagin kamangha-manghang tagapayo, walang hanggang Ama, makapangyarihang Diyos at prinsipe ng kapayapaan. So, yun lamang naman po ang ibig sabihin ng pangalan ng ating Panginoong
buhay sa ating mga puso. Dapat nag-iisa lamang ang ating Diyos na pinagpipinturan. So number 3, ano po? Letter S, Son of God. At ito po ay nabasa ko na kanina, ano po? So, sabi dito, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan, kaya't ang batang banal ay tatawaging anak ng Diyos. Amen. So, banal ang ating Panginoong Jesucristo na tinatawag lamang nilang isang tao. Ano po? Banal ang isinilang ng isang tao sapagkat ito ay mula sa Espiritu ng Diyos. Ano po? Napakaswerte ng bawat isa sa atin dahil sa pamamagitan ng nag-iisang anak ng Diyos na banal ay tayo ay nagkamit ng kaligtasan at tayo ay patuloy na nakakaupo, nakakapagpuri, nakakapagpasalamat, patuloy na nakakasamba sa kanyang natatanging pangalan. Ano po? Sabi sa Marcos 1:1, ang pasimula ng Ebanghelyo ni Kristo, ang anak ng Diyos. So dito, pinatunayan lamang na sa Marcos na siya ay ang nag-iisang anak ng Diyos. Ano po? Sa number 4, letter U, undefiled high priest. So walang dungis, ano po, na pinakapulong pari. So sa Hebreo 7:26, for such an high priest become us, who is holy, harmless, undefiled, separate from sinners, and made higher than the heavens. So sa Hebreo 7:26 sa Tagalog, sapagkat nararapat na tayo'y magkaroon ng gayong pinakapulong pari, banal, walang sala, walang dungis, hiwalay sa mga makasalanan, at ginawang lalong mataas kaysa mga langit. So ganon katindi, so ganon ka-powerful ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Nag-iisa lamang siya sa mundo. Walang dungis, walang sala, walang kapintasan, walang maikukumpara sa kanyang natatanging pangalan. So number 5 sa Jesus, Savior, letter S, Savior, ang tagapagligtas. Ang ibig sabihin ng S sa Jesus ay tagapagligtas. Lucas 2, verse 10 to 11. And the angel said unto them, fear not, for behold, I bring you the good tidings of great joy, which shall be to all people. For unto you is born this day in the city of David, for Savior, which is Christ the Lord. Ano po? Sabi po sa wikang Tagalog, kaya't sinabi sa kanila ng anghel, huwag kang matakot. Sabi dito, sapagkat narito, dala ko sa inyo ang magandang balita ng malaking kagalakan para sa buong bayan. Sa buong sanlibutan. Ano po? Sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon, sa lungsod ni David, ang isang tagapagligtas, at siya ay ang Kristo. Hallelujah! Ang Kristo at nag-iisa natin Panginoon. Palakpakan natin ang nag-iisa natin tagapagligtas. Hallelujah! So ang kaligtasan na natanggap mo ay biyayang mula sa Diyos, hindi dahil sa sinasabi natin na minamahal natin ang Diyos, kundi dahil sa tayo ay totoong minamahal ng Diyos. Ano po? Mamalaki. Ano po? Ibig sabihin, kailangan natin na magpakababa sa harapan ng ating Panginoon. Magpakababa tayo na lumalapit sa Kanya. Sasamba, pupurihin siya, dadakilain siya na mayroong kababaang loob. So, si Jesus po dito sabi sa verse 6, hindi